So ito, para mas mapag-usapan natin yung presyo ng bigas at ilang pang mga bilihin sa mga palengke, nasa ating linya po National Manager ng Federation of Free Farmers, si Sir Raul Montemayor. Sir Raul, good morning. Kumusta ka na? Yes, magandang umaga, Orly. Ah, Good morning din sa lahat ng nakikinig. pasensya ka na, istorbohin na naman kita. Alam mo naman kung anong dahilan. Magsusumbong na naman kami sa iyo. Ano ba talaga? Okay lang po. Ano Actually, ba? I'm on the way to Field Rice Abunios. O ano Bigas din ang usapan namin. ano ho ang pag-uusapan nyo? Ano? Phil Rice? Well, yung programa ng Department of Agriculture sa pagsuporta sa mga magsasaka, lalo Mhm. na sa binhi. Opa, Yan ang pag-uusapan namin. tama, meron ako itatanong sa inyo dyan. Pero unahin ko na lang ho muna. Bakit mukhang balik na naman sa mahal na presyo ang presyo po ng bigas sa kabila na rin po ng kung kailan lifted na yung pag-i-import ng bigas at sinasabing may mga umani, mura nga ang mura nga ang turing, nagrereklamo nga mura daw ang bili sa kanila ng mga trader, pero pagdating sa palengke, hataw na naman ang presyo. Ano ba itong nangyayaring ito, Sir Raul? Oo, Orly, yan ang problema natin. Malaking problema sa ating marketing system. Talamak yung pagsasamantala. Hindi natin matukoy kung sino talaga nagsasamantala. Pero there is no reason bakit ganyang kalaki ang pagtaas ng presyo ng bigas, 5 to 10 pesos per kilo. Mm-hmm. Nung huling anihan, umiiyak nga yung mga magsasaka dahil napakababa ang bili ng palay sa kanila. Mm-hmm. Itong mga dumadating na import, hindi naman tumaas masyado yung import price na natili ang taripa sa 15%. Kaya wala talagang rason na sumipa ng kanyang kataas yung bigas. So meron nagsasamantala. Mukhang kinakailangan naman bisitahin yung mga warehouse. Tingnan kung paano ho ang presyo po rito at kung tama ang binibenta rin ng mga retailer, si Raul. Oo, well, yun na nga. Meron na nga tayo nung anti-economic sabotage. Nakalagay doon na pag nahuli ka na nag-hoard o kaya nag-profiteering, yung sobrang patong sa binibenta mong bigas, ay pwede kang dakipin, no? Pero mukhang wala eh. Walang nangyayari, no? Kaya napapabayaan lang yung pangyayaring ganyan at parang helpless yung government, no? Pakibanggit sa pakibanggit yan sa committee nyo ngayong umaga para mahikayat naman ng mga Department of Agriculture. Seasonal ho kasi para kung ano ho rin ang aanihin, parang ganun din po dating na kanilang pagkilos mga programa para tiyakin ang mura po na bibili ho natin bigas sa mga pamilihan. Ang malungkot pa, pati ho itong karneho ng baboy, dumagdag pa ho ngayon itong pork meat na ang baba na nga ng binabayarang buwis, nakikipagpaligsahan pa sa presyo ho na mamahaling bilihin sa palengke, Sir Raul? Oh, yes, yes. Hindi lang yan sa bigas eh, pati sa baboy, pati sa mga gulay. Hindi lang mababa yung taripa, pero pag pinapasok nila yung mga imported na yan, binababaan pa nila yung value. Ang tawag nila undervaluation. Undervaluation. Dahil yung taripa binabase dun sa declared value ng shipment eh. Opo. So, mababa na taripa, dinadaya pa yung value, pero pagdating sa merkado, napakamahal. Yun ang malaking problema natin. Mukhang malaking panlalansi pag lagi mong babanggitin na kinakailangan nilang mapanatili ang gantong presyo kasi kung magmumura, maapektuhan ang mga local product. Mukhang lagi ginagamit yung katwiran na yon para sa kapakanan ng mga local product. Pero nangyayari, mukhang naaabuso Ginagamit lang yung mga local product para sila magbenta na mahal. Sir Raul, diyan pa ho kayo? Orly, medyo lumabo ng konti yung signal. Pasensya na. Ang ibig sabihin, lagi hong kinakatwiran na kinakailangan ho nilang ganito maging presyo para naman maging maganda sa mga local product natin, yung presyohan sa madaling salita. Pero ang nangyayari, hindi ho ganun. Talagang yung local product na mura hong kinukuha, pero yung mahal na presyo ng mga imported, yun po ang namamayagpag. Parang ginagawa lang katwiran yung kapakanan ng mga local producers. Yes. Ang masaklap pa dyan, hindi nakikinabang ang magsasaka dahil mura pa rin ang bili sa kanila ng mga trader. Mm-hmm. Tapos, napapagsamantalahan yung consumer. Napakamahal yung bili ng mga consumer. No? Yung nasa gitna, yun ang nakikinabang sa policy ng gobyerno. No? At halos parang wala silang magawa kundi
MSRT, magtayo ng technical working group, meeting, pero wala naman nasusumpo na nagsasamantala at nananatiling mataas pa rin yung presyo. Mhm. Ano kaya pwedeng gawin dito sa tingin ninyo, Sir Raul? Para kung ano talaga yung presyo Eh, ng imported, yun ang talaga makikita sa pamilihan. At yung mga pinuproduce natin palay, sa halip na paunti ng paunti, mapalakas naman. Ilang taon na problema eh. Ilang taon na pinag-uusapan yan. Hindi rin naman ho nangyayari kasi, Sir Raul. Oo nga eh. Kaya ako minsan nagdududa kami kung sinasadya nila eh. Bagay. Mas, Dahil paulit-ulit, hindi ah, nila masumpo. ah, Nandyan na bagay. yung batas. Nandyan sila araw-araw nagmamasid. Pero pabalik-balik yung problema. Bakit Mm-mm. hindi nila masumpo, no? Mm. Okay. Panghuli na lang, pakibanggit to siguro sa inyong sa bagay, ano pala to, Phil Rice pala ito, tama yung ka-meeting. Kasi nung isang araw, nabanggit ko na parang bihira yata ngayon yung parang pa-seminar sa mga farmers, sa mga nagtatanim ng Department of Agriculture. Dahil wala pa yata official sa Bureau of Agricultural Research. Mahalaga hong departamento yan sa DA. Bukod sa malaki ho ang pondo niyan, Sir Raul, malaking pondo ang dyan para po tingnan yung mga pag-aaral, mga pwedeng binhi na ibigay sa mga magsasaka. Pakita na lang ho kung bakit ho yata parang wala pa silang malinaw na programa mula sa Bureau of Agricultural Research, Sir Raul. Yes. Importante lahat yan, no? Research, Mm. pamimigay ng ayuda, pero ang number one reklamo ng magsasaka, yung presyo ng kanyang palay. Kasi kahit na anong seminar ng mga magsasaka, kahit anong binhi o research ang gagawin, pagdating ng aniyan, napakababa ang presyo na pa rin ang kana yung mga magsasaka. Alright. Mambaba na nga presyo ng palay, pero pagdating sa palengke, ang mahal-mahal naman ng bigas. No? Yan ang dapat asikasuhin ng gobyerno. No? Dahil ang pinapayaman lang nila yung mga nasa gitna, mga trader. Alright. Sir Raul, makikibalita uli kami sa inyo ha. At makikikumusta uli sa ating Salamat patuloy po. na paghangad ng abot kaya at tiyak na supply ng bigas para sa sambay ng Pilipino. Thank you, sir. Salamat po sa inyo. Thank you. Si Ginoong Raul Montemayor, mga kapuso, National Manager ng Federation of Free Farmers, ang inyo pong napakinggan.